kung pupunta pa si Ido doon. Tapos na silang nag-usap, nag-shake hands na, pero may nagawa pa ring mga tulpuhan at nagsabi na manyak si Ido. So, kung pupunta ulit si Ido doon, ano pa yung halaga? Opinion ko naman. Oo, kumbaga parang nagkaroon ng unang usapan, tapos later on, parang, kumbaga, nagpunta na, nag-usap na, pero ganun pa rin. May mga lumalabas pa rin negatibong opinion, di ba? Both, sa kabilang side. Mami Kura, pagpatuloy mo lang yan. Baka yayaman ka niya. Magkita awanin. Susuportahan pa kita, Mami. Mami Kura, ganito pala yung ng tikban na malalim. Ito, magpalipad ka. Wag mong kumbinsihin yung kasama mo na sabihin mo na nagising ka na. Siyempre, gumising. Magpatuloy ka, magpalipad. Ano ka lang muna. Yung payo ko sa'yo, mag-ipon ka muna. Tapos, Musta na? Okay pa ba yung mga high blood? Huwag ilagay sa ulo kasi masisira ang buhay natin dyan. So, masaya lang. Yung mga mga galit dyan, ingat-ingat sa health. Ingatan ang health kasi importante. Huwag na high blood. Enjoy mo lang panunood ng mga video. Pero magaling kumendeng, Totoo yan. Nagsasayaw lang. Galit yun. Sabi ni Maria Jenny Blacchio Lagera, sabi niya, asar buang. Tama lang po sayawan ninyo lang po mga tangengot. Tangengot talaga, grabe yun meron ng gustong mag-retire. Ha? Ayaw na daw niyang magpalipad. Kasi nagising na siya sa katotohanan. Talaga, ayaw nagpalipad, pambira. Ayan. Ang masasabi ko lang dito sa message na to, Ma'am, huwag kang huminto magpalipad, Ma'am. Kasi malulungkot yung tikba na Malawi. Wala na siyang matanggap na palipad. Diba? Ayaw niyo siyang maging malungkot. Diba kailangan palaging paldo? Paano na yan kung ayaw mo na magpalipad? Malungkot yung tikba na Malawi natin dyan. Ang payo ko sa'yo, pagpatuloy mo yan. Ang tanong lang kung meron pa ba ang laman yung bulusan natin? Kaya siguro huminto ka na kasi wala nang laman o kung meron mang laman, kunti na lang. Ako, Ma'am, huwag kang huminto. Mag-ipon ka muna, tapos babalikan na naman. Tapos, huwag kang huminto, magpalipad ka. Huwag mong kumbinsihin yung kasama mo na sabihin mo na nagising ka na. Siyempre, gumising. Magpatuloy ka, magpalipad. Ano ka lang muna. Yung payo ko sa'yo, mag-ipon ka muna. Tapos, pag medyo marami-rami na yung naipon mo, yun, balik ka na naman, palipad ka na naman kasi, di ba ayaw natin malungkot si, si tikba na Malawi, di ba? Gusto natin paldo-paldo, araw-gabi sa, pagla-live. Kaya, ang payo ko sa'yo, Ma'am, huwag ka ihinto. Ipon ka, tapos pag marami na, ulit na naman. Yan lang, huwag ihinto. Sabi ni Faithline, sabihin mo rin, madam, na may option siya, mangutang siya na may porsyento para lang ipalipad. Pero alam niyo guys, may gumagawa niyan, no? Umuutang, tas ibibigay lang. Pero ang masakit, nakakaawa talaga. Yung mga masakit na katotohanan, no? Yung pinapaliparan nyo, ubod na ng yaman, tapos kayo, mamamatay kayo sa maraming utang. Kamamatay nyo yan. Di ba? Mahirap yan. Pagpapalipad kayo, tapos yung pinapaliparan nyo, mayaman na. Tapos kayo naman, iba na kayo sa utang. Hahabuli pa kayo. Saklap yan. Okay.
Ano ba yun? Mami Kura? Okay? Mami Kura? Pagpatuloy mo lang yan. Baka yayaman ka niya. Hindi kita awanin. Susuportahan pa kita, Mami. Mami Kura. Ganito pala yung ng tikba na malawi. Sabi niya, wala naman sa'yo magbibigay kasi ingitera ka. Puki mo. Mami, parang iba ata mo kang puki. Interest kay Ma'am Lynn, mas maganda sa'yo, Mami, Kung matanda ka na, ganyan pa ugali mo, Masama yan, Mami. Porter? Ang masasabi ko lang sa'yo, Mami Cora, hindi naman ako humihingi. Hindi ako namamalimos dyan na Oo. baka naman dyan Oo. sa magbigay lang. Hindi naman ako ganyan, Mami Cora. Saka, opinion mo naman yan. At ito lang din sasabihin ko sa'yo, Mami Cora, hindi ako pumapatid sa gaya mo na ayaw ko naman sabihin natin yung may edad na. Kung yan ang iniisip mo, Mami, ipagpatuloy mo lang yan. Kasi alam ko, diyan ka masaya. Hindi kita aawayin. Ipagpatuloy mo lang yan kasi alam ko, diyan ka masaya. At kung saan ka masaya, susuportahan kita, Mami Cora. Ang sa akin lang, ganyan pala ang ugali ng ba na Malawi supporter. Nagsasabi na wala namang nagbibigay sa'yo. Hindi ka lang. Poki. Ano ba yun, Mami Cora? Holistic news, no? Ang mga basher, mga matatanda, dapat manahimik na lang at magdasal kasi konting oras na lang sila sa mundo. Tsaka ilang bulati na lang pipirma. Pati uod. Di ba? Ilang pirma na bulati yan. Dapat yan, nagpapaabait na. Tsaka tumahimik. Nag-aral na ito tumahimik. Nako. Mahirap talaga pag yung mga nanay at lola nyo pinapababayahan nyo mag-social media. Ganyan po mangyayari. Pambihira. Bastos pa rin ng bibig. Mga punyeta. Ate Glo, yung sinabi mo na ako may gusto kay Ido, ano yun? Sabihin mo kung ano yung gusto mo. Wala kang pakialam. Nire-respeto ko yung mga sinabi mo. At sinabihan mo kung bakit ka, okay lang din yun. Wala akong masama at galit sa'yo. Hinayaan ko lang yun. Magpatuloy ka lang kasi opinion mo yun at opinion ko yun ito. So, walang problema yun. Gawin mo yung gusto mo na sabihin mo sa mukha ko na bakita, may gusto kay Ido. Opinion mo naman yan. At nire-respeto ko yan, Ate Glo. Ate Glo, so, salamat pala kasi nag-reaction ka sa video ko tungkol sa kay Ido about nung sinabi ko, opinion ko lang naman yun na kung may plano si Ido na pupunta sa bahay ni Tikba na Malawi, wag na sana siyang pupunta doon. Kasi tapos naman sila nag-usap. Kumbaga yun ang opinion ni Ma'am Lynn. No? May kapatawaran naman at humingi ng pasensya. Sa bagay, tapos na nga naman yun. May punto naman din naman pala. Nag-usap din sila kasama si Kalinga Prab. At nag-shake hands, di ba? Ano pa yung para sa akin, opinion ko lang naman ito. Para sa akin, saka hindi naman niya pinipilit kung sa opinion niya. Tandaan niyo guys, kami, opinion namin din ang pinipilit yun. Nasa inyo kung maniniwala kayo hindi. ano pa yung halaga na pupunta doon? At saka sa last vlog, pumunta sila doon para magkausap sila at maging peace. Naman. Yung magkaliwanagan, manahimik at wala na, di ba? Yun yung dahilan kung bakit nandoon sila. Pero after that na nagkausap sila, di ba yun yung lumabas na pinatulpo at sinabihan na si Kuya Bal na Sally, di ba? Pinatulpo si Kuya Bal dahil sinabihan ni girl, si Beyonce, sinabihan ni Beyonce si Ido na manyak at doon na yun nagsimula. So, yun ano pa ang halaga? Ang punto dito, ano pa ang halaga kung pupunta pa si Ido doon? Tapos na silang nag-usap, nag-shake hands na, pero may nagawa pa ring mga tulpuhan at nagsabi na manyak si Ido.
So, kung pupunta ulit si Ido doon, ano pa yung halaga? Opinion ko naman. Oo, kumbaga parang nagkaroon ng unang usapan, tapos later on, parang, kumbaga, nagpunta na, nag-usap na, pero ganun pa rin. May mga lumalabas pa rin negatibong opinion, di ba? Both, sa kabilang side. Opinion ko lang naman yun. Kaya ako nagsabi na wag na sana siyang pupunta doon kasi masisira lang siya at hindi naman lahat ng tao na nasa paligid niya ay gusto siya. Oo, tama. Kaya yun yung punto ko doon na ano. Tsaka mapapaya lang si Edu. Biriin mo ito, opinion ko lang din po, Actually, maganda naman yung plano niya na maipag-ayos. Totoo naman yun. Kailan kasi nakipag-ayos ka na talaga ng una. May punto naman si Ma'am Lynn, nakipag-ayos ka. Dahil pupunta ka na naman doon. Ang tanong, mababago ba? No? Mababago ba yung pag naipag-usap ka? So, kasi parang nauulit lang ulit eh. Tapos, alam mo yung ikaw na nga sinisiraan, tapos ikaw pa yung lumalapit. Ikaw pa yung humingi ng tawad. Kaya sabi nga ni Kuya Bal, kapag si Edu hindi pumirma at gusto niya kasuhan si Manasa si Doklat, aalisin sa Kalingap. So, may nakikita tayong punto doon ni Kuya Bal, no? Parang, sobrang bait kasi ni Edu eh. No? Kumaga, parang sobrang bait minsan, hindi din maganda. At sa ibang mga tao, tama naman din si Ma'am Lynn, hindi lahat ng tao gusto si Edu. So, iba yung opinion ng mga yon. So, magiging pangit yung image ni Edu talaga. No? So, yung nakikita ko parang ayun yung sinasabi ni Ma'am Lynn. No, i-correct niya ako guys, this is only my opinion na. Kasi masisira lang siya at hindi naman lahat ng tao na nasa paligid niya ay gusto siya. Kaya yun yung punto ko doon na ano pang dahilan, ano pang kahalagahan. At sinabi ko din doon na ngayon pa si Ido na pupunta na si Kuya Bal nagkakaso na. So, ano pa ang halaga? Yun ang punto ko. Kaya, sinabi ko na hindi na kailangan na pupunta si Ido doon. Kaya sinabi ko na wag na sana siyang pupunta kung may plano siya. O, di ba? Ang sabi Gagets ko yan, ma'am. Huwag yung pabayaan mo na yung mga yan. Yung mga pinapaliwanagan mo, di nakakaintindi. Lagi effort ka pa magpaliwanag. Pero tama yung ginawa mo. Magpaliwanag ka pa rin. Kasi may mga taong hindi nakakaunawa eh. Tsaka baka ma-fake news kasi. mo na nahimik na yung si girl. At yung punto ko din na sana wag na si Ido pupunta doon para manahimik na. Kasi kung pupunta pa si Ido doon, magsimula na naman yung gulo. Marami na namang basher kung ano-ano pa. Kahit naman hindi i-video. Oo. May gagawa naman ng bulong. May bulungan na naman. O, di ba? Gulo na naman. Iba na namang istorya. O, di ba? Yun lang naman yung punto ko doon. Wala na akong ibang punto at hindi naman yun masama, di ba, na magsabi kung ano ang advice ko, kung naririnig man niya o hindi. Kung hindi niya narinig, so what? Tsaka walang ano yung advice mo. Advice lang naman yun. Take it or leave it. Ba't pinapakailaman itong mga to? Kung pupunta din siya doon, na bahala na siya sa buhay niya. At so, yun lang masasabi ko. Sila, sa ako, yung nakita ko yung perception mo. Kasi iba tayo ng perception. Kasi ako tatanungin nyo, maganda rin talaga humingi ng tawad si Edu. Kaya lang, mapapaisip ka rin, nagawa mo na kasi nung una yun, di ba, nakipag-ayos ka na, ba't ka ulit babalik doon? Halos siraan ka sa buong mundo, no? Tapos babay ka ulit. Ang tanong, may mangyayari ba ulit? Yan, pag pumunta siya doon, nakipag-usap, nakipag-ayos, tapos hindi na naman naging okay, mas nakakaya si Edu. So, yun yung nakukuha kong punto ni Ma'am Lynn, no? Kumbaga parang walang tiwala si Ma'am Lynn sa mga taong doon, sa mga tao na sa kabila. So, yun yung opinion lang naman yun eh. Tandaan nyo guys, this is all our opinion. Hindi namin to pinipilit. Nasa inyo naman po rin kung sino paniniwala nyo at hindi. So, nakuha yung punto ni Ma'am Lynn. May point naman para sa akin. Mamaya, baka makita kami doon ni Tikban na Malawi. Maghuhuli ako ng isda para lutuin ko sa aming ulam. Habang naghuhuli si Tikban na Malawi ng dikya, doon naman ako sa kabila magpupukot ng isda. Baka huli ko si Mang Iki. Baka nakatuwad si Mang Iking doon ba, naligo sa dagat. Tutuwa. Ang bira ka. Ano ko, pag labay ko na yung aking pukot, si Mang Iking yung nahuli ko. Ng pambihira na
Malaking isda talaga. Kunin mo yung malaking isda, yung nagpapalipad ng kulay pink. Palang maghingi at magkaroon ng formal breakup na si Kuya Bal nagsampa ng kaso na it's too late. Oo It's too late na, Ido. It's too late. Naku po. Oo nga, kasi may kaso na nga eh. May punto naman si Ma'am Lynn eh. Huwag mong tutuhanin, Ido. Hindi talaga tama yun. Para sa akin, hindi talaga tama. Hindi. Sana hindi totoo yun. Naku po, Ido. Kasi may plano daw na pupunta sa bahay ni Tikba na Malawi. Plano pa naman, pero huwag sanang gagawin kasi mali talaga yung moves ni Ido kung gagawin niya yun. Naku po. Parang pinirito ni Ido yung sarili niya sa mainit na mantika. Sa sarili niyang mantika. Parang pinirito niya yung sarili niya sa sariling mantika. Yun na. Yun nga. Nako, ano ba yan, Ido? Ano bang nasa isip mo? Kasi gusto daw niyang magkaroon ng formal breakup. Parang closure, oo. Ay, nako po. Hindi, tapos na naman yan. Tapos na lahat yung usapan. Wala na. Iwan ko kung kayo ba talaga, imyo ba talaga. Kahit ako naguguluhan ako eh, totoo lang. Tahimik si Edu, di wala tayo magagawa, manghuhula lang tayo. Kahit ako naguguluhan ako kasi alam niyo yung closure ginagawa yun sa taong may karelasyon ka eh, di ba? Closure, di ba? Pero yun, I mean, kahit ako naguguluhan din ako, MU ba sila, girlfriend ba sila, wala lang ba sila? So medyo nakakagulo lang kasi wala naman kami nakuha definite info eh, kung ano yun eh. Hindi, tapos na naman yan. Tapos na lahat yung usapan. Wala na. Iwan ko kung kayo ba talaga, imyo ba talaga. Pero kung gagawin mo yun, ako, iwan ko na lang kung ano na naman yung issue. Ibabanat sa'yo, Ido. Huwag mong gawin. Masisira buhay mo. Naku po. Para talagang nilagay mo yung sarili mo sa wala sa tama. Wala na sa tama. Ano na yan? Kalimutan mo na yan. Maghanap ka na ng ibang babae. Naku po. Hindi nga uso ngayon yung formal breakup sa ginawa sa'yo. Yung pangyayari, lahat ng pangyayari na siniraan yung kalingap. Ay, hindi na pwede. Sa akin, hindi na yun pwede. Lalo na sa abroad, iba kasi sa abroad. Sa Pilipinas kasi iba eh, no? Kaya nasa abroad ata si Ma'am Lynn eh. Kaya iba yung advice niya. Ba't ka na-advice ni Ma'am Lynn? Ako nagigits ko siya doon. No? Pero totoo naman, di na uso yun. Totoo, di na uso yun. Makaluma na yung ganun. Ngayon ka pa lang maghingi at magkaroon ng formal breakup na si Kuya Bal nagsampa ng kaso? Oo, nag-underway na eh. Oo. Na it's too late. It's too late na, Ido. It's too late. Naku po. Parang may mali dyan, Ido. Para sa akin may mali kasi kakasuhan na tapos kaya pala sinasabi ni Kuya Bal pag si Edo hindi pumirma, aalisin sa kalingap. Sobrang bait ni Edo. I think dapat maisip to ni Edo. Mag-isip-isip ka talaga. Sana hindi totoo yun. Naku po, Ido. Mali yung moves mo kung gagawin mo yun. Para sa akin. Wag mong tutuhanin, Ido. Hindi talaga tama yun. Para sa akin, hindi talaga tama. Trisha Maala. At Lynn, kapag ginawa ni Kalingap Edo ang pagpunta niya kay TQ, pwede siya mabaliktad na si Papa Edo ang hindi makamove on sa mga nangyari. Alam mo, may punto, no? Dapat di na lang siya magpunta kahit sabihin open pa rin si Papa Edo kay TQ. Siguro sapat na yung ginawa sa kanya ni TQ na sabihan siya na manyak. Dapat umiwas na lang si Papa Edo kay TQ. At kalimutan na rin niya si TQ kahit walang closer breakup. So, ako naman, no, may mga punto talaga eh. No, iba-iba tayong mga opinion. Ang saan kasi, patawarin mo, Edo. Yes. Tama yung magpatawad ka, utos ng Panginoon. Pero syempre, kailangan mo din naman protektahan yung sarili mo. Siguro yung iba, hindi lang umaayon sa sinasabi mo, hindi dahil basher sila. Hindi dahil ayaw ka nila, no. Para sa akin, sinasabi na lang ito to protect you. Actually, no, magpatawad tayo pero kailangan mo naman din ipagtanggol ang sarili mo. Pinapahiya ka na sa buong mundo.
nananatiling tahimik ka, no? Alam mo, tama, maging tahimik ka, huwag ka lumaban, tama yun eh. Pero may mga time kailangan mo magsalita and to speak up, to defend yourself. So, syempre, yung mga supporter mo lang naman at ibang mga tao, nagbibigay lang ng payo. Yung kay Ma'am Lynn, nakigets ko yung punto niya eh. Alam mo, nasa Bible magpatawad. Pero nasa Bible din, na protektahan mo yung sarili mo, ipagtanggol mo, lalo na pag inaapi ka. Diba? So, hindi masama ang ipagtanggol ng sarili. Minsan, kailangan mo din naman magsalita. Pero nasa'yo naman yun kung gusto mong tumahimik o hindi. Pero, ang pagiging mabait minsan, nilalagay din sa lugar. Hindi porket mabait, hindi ka pumapatol, ikaw pa ilalapit doon. Actually, pwede, tama naman, may punto eh. Pwede kang mabaliktad eh. Tsaka parang aminado ka na ikaw yung mali. Parang ganun yung nangyayari. Kaya may mga punto, no. Ako po sa mga solid doon sana maintindihan niyo po, no. Hindi ko inaaway si Papa Eds, pero ako okay ako, maipag-usap siya. Kaya lang may punto talaga ibang supporter eh. Undergo na kasi yung kaso eh. 'Di ba gusto na nga kasuhan ni Kuya Bal, tapos ikaw gusto mong ayusin. So medyo kumokontra siya dun sa gusto mangyari ni Kuya Bal. So, yun lang naman nun. And comment na lang ko in case kung may mali po ko. Opinion lang po yan ha. Hindi ko po pinipilit ang aking opinion. No? So, anyway guys, yan po yung mga komento natin dito sa ni Ma'am Lynn. And thanks so much kay Ma'am Lynn ha. Wala po siyang YouTube eh. Lynn J Vlog po yung kanyang YouTube channel. Supportahan nyo po. No, supportahan po natin. No? At okay po yan. Good vibes si Ma'am Lynn. And anyway, ito po ang paborito nyo reactor na nag-iisang Marzano TV 2.0 and to God be the glory. See you on my next video reaction. Paalam guys. Bye-bye.